Magandang umaga po sa inyo lahat. Alas 7 ng umaga dito sa Pilipinas at alas 2 ng madaling araw sa Saudi. Kaya po ako nakapag-live kasi meron po nangyari sa isang accommodation sa Riyadh. Hindi nila po babanggitin para lang for safety at para na rin may record, may document yung nangyari sa kanila dahil nga sa nangyari. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Kausap ko po ngayon ang ilang Pilipina na may nangyari sa kanilang accommodation. Ngayon lang. Okay, ang nangyari po, meron pong ilang mga OFW nakatira sa isang tatawag nilang accommodation. Okay? Na natsempohan o pag-uwi nila sa kanila accommodation, natsempohan nila yung kasama nilang babae. Nasa accommodation, may kasamang ibang lahi. Diyos ko. Nagulat sila na nandoon sa loob ng bahay ang ibang lahi. Kaya nagkaroon ng komosyon, nagkagulo, hanggang sa tumakbo na yung babae kasama ang ibang lahi dahil nga magkatawag na ng pulis na. Pero sa nangyari ay may nangyari nga na yung natakot yung babae. Pero bago nangyari yon na gumawa ng eksena yung babae at sinaktan yung iba doon nung sandali na yon. Alamin po natin sa kabayan natin, ate, magandang umaga po sa inyo dyan. Anong oras na ganyan dyan sa Saudi? Dito po sa Saudi, ano po siya, sir, mga 12:30 po ng madaling araw, sir. Nasaan kayo galing nun? Galing po kaming duty po, sir, noon. Nagkasundo po kami ng mga kasamahan ko na mag-day off. Okay. Ngayon po, without knowing po na pagpasok po namin sa bahay, kasi may kanya-kanya po kaming susi, naabutan po na isang kasama po namin na sila patay po, naka-dim light po. Okay. Ay, naka-dim light? Madilim lang. Opo. Ngayon po, sir, kinausap siya nung kaibigan namin na mahinahon. Alam mo naman na bawal na may ibang lahi. Bakit ganyan? Nag-hysterical na po siya, sir. Wala kang pakialam. Sabi niya, wala sa buhay ko, kaligayahan ko to. Sabi niya, sir, oo, kami pakialam sa kaligayahan mo, pero ibang lahi yan, bawal ka magdala dito dahil puro tayo babae. Tama. Yan po. Ngayon po, nung pumunta po ako sa kwarto ng kaibigan ko para pagsabihan sila na wag maingay kasi may mga kapitbahay din na may mga kapitbahay kami na pagod din sa trabaho. Binuksan ko po yung ilaw. Sir, na-shock ako na nandun yung may lalaki po pala. Totoo po pala yung sabi sa siya ng lalaki. Okay. Ngayon po, minira niya po yung kaibigan wala naman pong kaalam-alam na pinagsasabihan lang siya. Nagpambuno po sila. Duguan po yung kaibigan ko. Tapos po ako, sir, kinuha ko yung cellphone para mabidyohan. Binuksan ko yung ilaw para mabidyohan ko si lalaki, sir, para may ebidence. Ang lalaki, nakita ko sa video, malaking lalaki yun Sir, master po, kung di po ako nagkakamali, yung tao na yun. Tapos po, nakita niyo naman po yung sinend kong video sa inyo. Diba po? Grabe siya, kabastos. Kita mo OFW. Ngayon po, sir, fake ikama, fake papers, domestic helper, pero nagpapanggap po siya, nurse. Nako. Ngayon po, nung tumawag ng polis yung kasamahan po namin, kasi nga po sa safety din po namin, galing nga po ibang lahi, puro kami babae. Ang nangyari po, sir, awa na yung babae, yung kasama namin na wag daw, mag-usap daw. Sabi namin, kung kinausap mo kami ng maayos at pinaalis mo yung lalaki, walang gulo, hindi na nakit ka eh. Tama. Bastos ka. Wala kang respeto sa OFW. Yung mga matitinong OFW,
ba yung nadadamay dahil sa gagagawan mo? Sabi kong ganon. Alam sa kaligayahan mo, buhay mo yan. Pero wag nadadamay kami sa ganyan kung magkahulihan eh. Tama. Diba po? Tapos, sabi ko, bago ka tumutong dito sa Saudi Arabia, alam mo yung policy at patakaran na mahigpit yan. Hindi kayo kasal. Unang-una, ibang lahi pa yan. Ngayon po, nagmamakaawa siya. Inaawat po siya nung kaibigan ko para mahuli na nga sila. Ihintay na lang namin yung pulis eh. Ayun, nagpangbunot naman sila sa labas. Sabi nung kaibigan ko, di baling mahuli tayo dito sa kalsada. Sabi ko, sige, hayaan mong mahuli yan. Kahit mahuli tayo nag-aaway siya, sasabihin ko sa pulis na ipamedical. Dahil meron yan kung naka-something na lalaki na 1 week na. Grabe po sir, ang kaibigan. Sobrang kapal ng mukha niya. Clarice Ladrid Jumok ang pangalan niya sir, taga-Agusan del Sur. Nasaan na ngayon babae ngayon? Nagtatakbo sir. Kasi parating na yung pulis eh. Hindi yung mga gamit niya, yung mga damit niya, naiwan. May mga gamit siyang naiwan dito. Tapos sabi po nung i-report namin bukas sa police station para po, hindi na siya kasi may susi po siya. So papalitan po namin lahat ng sinang kwarto tsaka dito, main gate. Diyos ko, napaka Sir, sa dami niya pong lalaki, sabi niya may mga Saudi daw siyang nasa likuran niya para tulungan siya. Ang sabi naman namin kung magkahulihan, sa Pilipinas ang uwi natin, pero ikaw, may ebidensya kami. Saan ka pupulutin? Sabi ko gano'n. Kasi kami, wala kaming ginawang masama. Ikaw ang nagdala ng lalaki dito. At nananakot at nanakit. Sobra po, sir, ang kahihiyan. Grabe. Mismong kapwa mo Pinay ang gagawa ng kapahamakan. Naniwala ka, sinabi ko na marami na mapapahamak, Sobra, sir. Kaya nga po sabi ko, may intindihan ko pa yung mga nag-TNT na napagmalupitan. Pero yung nag-TNT para sa lalaki, sir, yan ang parang grabe naman. Nakakahiya. Nagugulat lang ko sa mga, imagine mo, umuwi kayo, nagulat kayo, may tao na may lalaki sa accommodation nyo. Nagawa niya yun? Opo, sobra. Nung narinig ng lalaki, tatawag kami ng polis, para po siyang natatakot na na po. Siyempre po ibang usapan na yun eh. Hindi sila legal. Pero yung babae sir, tingnan niyo ang sabi niya, wala kang pakailam. O di ba po? Grabe, ang kapal ng mukha yung taga-Agusan Sur na yan. Kumusta kayo niya? Okay naman kayo yan? Okay naman po, sir. Ito, hindi pa kami makatulog kasi sobrang pagod sa duty, tapos nagka-pisikalan ako. Ako nga nagbe-video eh. Sinabihan pa niya akong pokpok, tapos nawala naman kami kaalam-alam. Siya nga po ang naaaktuhan namin na may ibang lahi na nakapatungan sila, sir. Grabe. Kasi grabe din po yung pananakot niya. Kami po ang tinakot niya, sir. Siya ang may hawak na mga fake. Lahat. Sobra, sir. Nakakanginig sa galit kasi marami na nagsasabi na nagpapaakyat siya na ibang lahi. Pero hindi namin nagtsitsempan dahil pare-pares kami may trabaho eh. Sabi ko kung sino pa yung takas, nagdadala ng lalaki, at siya pa ang may ganang manakit, sir. Di po ba? Ay, nako. Ayan, mga sa live nyo, napakaway. Ayan, ayan, narinig nyo mga kababayan ko, yung mga sinasabi ko sa inyo, ayan, ito, ngayon lang, yan, live tayo ngayon, ang kababayan natin, isang accommodation sa Riyadh, nakagulo, dahil yung isa sa kanila, nagdala ng lalaki, masre daw ata, mukhang isturang masre. Ang laki, nakita ko video malaking tao yung Arabo. Arabo yun. Hindi ko alam. Pero ang laki, ang takal. Tapos yung... Pangalawa na po daw po yan. Sus ko. Tapos yung babae, maliit lang. Sus ko. Maliit yung babae, tapos yung Arabo, ewan ko ang Arabo yun, ay malaki. Nakita nila
sa accommodation yung lalaki. Magkapatong talaga. Nakapatong? Diyos ko. Opo. Ngayon lang po yan. Ngayon lang nangyari sa kanila, eksaktong pag-uwi nila, nakita nila doon mismo sa kwarto yung lalaki at nahubad nga sila. Ano sila. Nakasampay pa nga po sa yung bra. Just, ano ba naman yan? Sa mga magkano. Tapos, tapos, ano po? Okay na po na nagtakas ang isang OFW dahil sa pangmamaltrato. Pero yung magtakas ka para lang sa kaligayahan at pumatol sa ibang lahi, sir, sobrang nakakahiya po. Nakakahiya. Umaga-umaga, yan ang nangyari. Saan po sa Riyadh, ate? Saan po dyan? Sa Al-Nasser po. Al-Nasser Road po. Al-Nasser? Ay, Asisiya? Opo.